Sa loob ng maraming taon, kapag usapang military modernization sa Pilipinas, iisa lagi ang tanong ng marami, hanggang kailan tayo aasa sa imported na kagamitan? Paano kung dumating ang panahon na mahirapan tayong bumili ng pyesa, armas, o teknolohiya mula sa ibang bansa? At paano kung kaya pala nating gumawa ng sarili nating military systems dito mismo sa Pilipinas? Ngayon, mukhang may unti-unting pagbabago nang nangyayari. Dahil opisyal nang ipinakilala ng Philippine Army ang isang locally developed system na maaaring maging malaking hakbang para sa sariling kakayahan ng bansa sa depensa. Ito ang Cobra RCWS o Remote Controlled Weapon Station. At ang mas nakakagulat dito, hindi ito produkto ng foreign defense giant. Hindi ito galing sa Amerika, South Korea, o Europe. Isa itong sistemang dinevelop dito mismo sa Pilipinas. Pero gaano nga ba ito kahalaga? At bakit may mga nagsasabing maaaring ito ang simula ng mas malawak na local defense manufacturing capability ng bansa? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sa modernong digmaan ngayon, hindi na sapat ang simpleng paglalagay ng machine gun sa ibabaw ng armored vehicle. Noon kasi, kadalasan may sundalong kailangang lumabas sa hatch ng sasakyan para mano-manong gamitin ang mounted machine gun. At dito pumapasok ang problema. Kapag naka-expose ang isang sundalo sa labas ng armored vehicle, mas mataas ang posibilidad na tamaan siya ng sniper fire, shrapnel, drone attacks, o kahit simpleng small arms fire mula sa kalaban. Ibig sabihin, kahit gaano pa katibay ang armored vehicle, kung kailangan pa ring ilabas ang katawan ng gunner, may panganib pa rin. Kaya sa maraming modernong hukbo sa buong mundo, ginagamit na ang Remote Controlled Weapon Stations o RCWS. Sa madaling salita, ang RCWS ay parang nagbibigay ng kakayahan sa gunner na kontrolin ang armas habang nasa loob pa rin ng sasakyan. May camera, may sensors, may targeting system, at may control interface sa loob ng vehicle. Parang naglalaro ng high-tech military simulator, pero totoong operasyon na ang nangyayari. Habang nasa loob ang operator, maaari niyang i-aim ang machine gun, mag-track ng target, at magpaputok ng hindi inilalagay sa panganib ang sarili niyang buhay. At ngayon, mayroon ng sariling bersyon ang Pilipinas. Ang Cobra RCWS. Ang Cobra ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Science and Technology o DOST at ng Philippine Army. Hindi ito bigla ang proyekto lamang. Sa katunayan, may pinanggalingan itong mas naunang proyekto na tinatawag na BUHAWI. Ang BUHAWI ay isang remotely controlled weapon system na unang dinevelop para sa paggamit sa mga naval platforms. At mula sa mga karanasang nakuha sa sistemang yon, nagkaroon ng ideya na i-adapt at i-improve ito para naman sa mga land vehicles ng Philippine Army. Parang evolution kumbaga, kung saan kinuha ang mga natutunan sa unang proyekto at ginawa itong mas akma sa pangangailangan ng hukbong katihan. Noong Disyembre taong 2025, opisyal na itong na-turnover sa Philippine Army bilang bahagi ng Self-Reliant Defense Posture Program. At mahalagang maintindihan kung bakit mahalaga ang programang ito. Sa loob ng napakaraming taon, malaking bahagi ng military equipment ng Pilipinas ay imported. Kapag may bagong armas, bibili sa ibang bansa. Kapag may bagong sasakyan, bibili sa ibang bansa. Kapag may bagong technology requirement, import ulit. May advantages naman ito dahil minsan mas mabilis bumili kaysa mag-develop mula sa simula. Pero may disadvantages din. Una, mahal. Pangalawa, maaaring magkaroon ng supply issues. Pangatlo, maaaring magkaroon ng restrictions depende sa political situation. At pang-apat, hindi lumalago ang sariling industriya ng bansa. Diyan pumapasok ang konsepto ng self-reliant defense posture. Ang layunin nito ay hindi naman agad gumawa ng lahat ng military equipment sa Pilipinas. Hindi realistic yun sa ngayon. Ang layunin ay unti-unting palakasin ang kakayahan ng bansa na gumawa ng sariling systems kung saan posible. At mukhang isa ang Cobra sa mga konkretong halimbawa nito. Ayon sa mga impormasyon, ang sistemang ito ay ini-integrate sa mga armored vehicle tulad ng M113A2. Para sa mga hindi pamilyar, ang M113 ay isa sa pinakakilalang armored personnel carriers sa buong mundo. Matagal na itong ginagamit ng iba't ibang bansa, at ginagamit din ito ng Philippine Army sa iba't ibang configuration.
Bagamat matagal ng platform ang M113, marami pa ring paraan para mapaganda ang kakayahan nito gamit ang modernong upgrades. Parang lumang sasakyan na nilagyan ng bagong makina at bagong technology. Luma ang base platform pero mas modernong kakayahan ang resulta. Sa tulong ng Cobra RCWS, mas magiging ligtas ang mga operator habang pinapahusay ang firepower at situational awareness ng sasakyan. At dito nagiging interesante ang mas malaking larawan. Hindi lang simpleng paglalagay ng machine gun sa ibabaw ng armored vehicle ang pinag-uusapan dito. Ang mas mahalagang tanong ay ito, kung kaya nating gumawa ng ganitong sistema ngayon, ano pa kaya ang posibleng gawin sa hinaharap? Posible bang magkaroon ng locally developed drone systems? Posible bang magkaroon ng sariling missile guidance technology? Posible bang magkaroon ng sariling combat vehicle electronics? Dahil sa modernong military technology, hindi lahat ay tungkol sa bakal at makapal na armor. Malaking bahagi ngayon ng warfare ay electronics, software, sensors, at automation. At sa mga larangang yan, may pagkakataon ng Pilipinas na makahabol. Sa katunayan, hindi lang Pilipinas ang gumagalaw sa direksyong ito. Sa iba't ibang bahagi ng Southeast Asia, unti-unti ring lumalakas ang local defense industries. Maraming bansa ang nagsisimulang gumawa ng sariling kagamitan sa depensa, hindi para tuluyang ihinto ang imports, kundi para magkaroon ng mas malaking kontrol sa sariling kakayahan. Dahil kapag may sariling industriya, may kasamang benepisyo yan. Mas maraming trabaho, mas maraming engineers, mas maraming researchers, mas maraming manufacturing capability, at mas mabilis na technology transfer. Kapag lumaki ang ecosystem, maaaring hindi lang military ang makinabang. Posibleng magamit din ang mga teknolohiyang na-develop sa civilian industries. Halimbawa, ang imaging technology, sensors, automation systems, at artificial intelligence applications. Maraming military technologies sa kasaysayan ng kalaunan ay nagkaroon ng civilian applications. Kaya minsan ang defense spending ay hindi lang para sa armas. Minsan nagiging investment din ito sa industriya at teknolohiya. Pero syempre, may mga hamon din. Ang paggawa ng sariling military systems ay hindi madaling proseso. Kailangan ng pondo, kailangan ng testing, kailangan ng quality control, kailangan ng long-term support. At higit sa lahat, kailangan ng tuloy-tuloy na commitment. Dahil kung paisa-isang proyekto lamang, mahihirapang lumago ang industriya. Ang mas malaking challenge ay kung paano ito mapapanatili at mapapalawak. Dahil isang sistema pa lang ang Cobra. Ang susunod na tanong ay kung ano ang susunod dito. Mas advanced na remote weapon systems ba? Locally made unmanned ground vehicles ba? Mas advanced na drone integration ba? O baka isang araw, makakita tayo ng mas maraming indigenous military technologies na gawa mismo ng mga Pilipino. Sa ngayon, malinaw na may mensaheng ipinapakita ang Cobra RCWS. At ang mensahe ay ito, hindi lang puro pagbili ang pwedeng gawin ng Pilipinas. Pwede ring gumawa, maliit man ang simula, bawat hakbang ay may kahalagahan. Dahil ang mga malalaking industriya, hindi naman nagsimula agad bilang higanti. Nagsimula rin sila sa maliliit na proyekto. At kung magtutuloy-tuloy ang ganitong direksyon, baka dumating ang panahon na kapag may bagong military technology na pinag-uusapan sa Southeast Asia, hindi na lang tayo simpleng customer. Baka isa na rin tayo sa mga gumagawa.